nanonood po sa ating live. Amen. Ito na po ang pinakahihintay nating lahat. Amen. Meron ng ibababa ang Lord na mensahe. Hindi ko na po patatagalin pa. Tatawagin ko na dahil siya po ay kanina pa na-excite. Amen. So one of our primary leaders here in North District, may we call on Pastora Ruby Carizo. Palakpakan po natin si Lord sa kanyang buhay. Amen. Praise God. Palakpak daw po para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpak po para sa ating Panginoon. May ilalakas pa po ba? Amen. Praise God. Hallelujah. So welcome po sa ating Sunday worship. Amen. So welcome po mga VIPs na nandyan po sa ating online stream. And maging dito po sa North District, welcome po mga VIPs. And ayan, isang pagbati po sa ating Apostle, Joshua Blas. Amen. Good morning po, Apostle and his family. At sa ating pong mga Exicom leaders. And lahat po ng members ng Joshua Generation. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at International. Good morning po and have a blessed Sunday. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi natin, hallelujah! Hallelujah! Amen. So, hallelujah. Praise God. So, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, truly, your presence is in this place, O God. Lord, we are here, Lord God, and prepare, Lord, our heart, Panginoon. Ino-offer namin ang aming mga puso, ang aming isipan, ang aming kaluluwa, ang aming espiritu, Lord, and we are willing to hear your word. Lord, speak unto us today, O God, and right now, Lord, transform our life. We declare victory, success, O God, deliverance, O Lord. We declare healing, O God, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Be magnified, be exalted, Lord, in this place, O God, for you are the Lord of lords, and you are the King of kings, in the name of Jesus. Amen and amen. Palakpak po muli sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, dahil po yung theme po ng ating church is for this month, so actually last Sunday na, is about mission. Amen. Mission to the world. So last week po, ang sabi ni Reb Eman, ang kanyang title is God's mission is our mission. Amen. So sabi ko, ano na kaya ang itatopic ko? Parang ang hirap kapag ikaw yung last na magtatopic, parang di mo na alam ano yung isi-share mo. Pero anyway, God is good. Amen. God is good. And all the time. Amen. So, ang isi-share ko po today is, pursue your mission. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, pursue. Amen. Pursue. Tama ba yung pronunciation ko? Amen. Pursue. Amen. So, lahat po tayo, every person has a unique mission that God has placed in our life. Amen. Lahat po tayo may kanya-kanyang mission. Amen po ba? Amen. Kahit po yan ay calling, yan ba ay calling, purpose, or divine assignment. Amen. At yung mission na to ay critical na kailangang ma-fulfill ng Lord kasi walang ibang pwedeng gumawa niyan, ikaw lang. Amen. Amen po ba? Sabi mo, walang ibang pwedeng gumawa nun, ikaw lang. Amen. Kaya kailangang ma-fulfill ng Lord sa buhay natin. Amen po ba? So, yung our calling is to pursue. So, andyan na, alam mo na, the moment we accept Jesus as our Lord and Savior, ma-open na sa atin yung mission natin. Amen. Alam mo na kung saan ka tutungo. Alam mo na ano yung dapat mong gawin. Bakit? Kasi, nireveal na sa atin yung plano ng Diyos para sa atin. Amen? So, ang calling lang natin is to pursue. Nandiyan na, alam mo na eh. Amen? Alam na natin, di ba? Alam mo ba? Sabi mo sa tabi mo, alam mo ba yung mission mo? Amen? So, today po, i-explore natin kung paano na pursue yung mission with determination and faith. Ang character po, gagayin ko lang si Antoinette lagi itong may mga character. So, ang topic, ang natin is kwento ni Hagar, Jacob and Esau, and of course, the widow who gave everything she had. Amen. Kung paano nila na pursue, amen, ang mission or yung calling nila. So, naalala ko po sino dito yung mga pinasulat, high school days, pinasulat ng teacher. 10 years from now, ano yung nakikita mo? Amen?
Sino ba? Lahat siguro tayo, no? Naalala mo pa ba ano yung sinulat mo? Ako doon, ang nilagay ko, I want to be a millionaire someday. Yun lang. Grabe, na. Pero ang tanong doon, para saan? Para saan? Pag nakamit mo na yung dreams mo, yung pangarap mo, what's next? Amen. Amen. Pero alam nyo, nung na-born again ako, naiba. Naiba yung aking dreams, yung aking goal sa buhay. Nasabi ko na lang kay Lord, Lord, kahit hindi na ako maging milyonaryo, basta magsiserve lang ako sa iyo, me and my house. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Parang naging simple na lang, ano? Parang, Lord, di bali na, hindi ko na makamtan yung ganong bagay. Amen? Kasi natagpuan ko yung the best. Amen? Parang nakahanap ka ng perla sa dagat na kung saan, yun yung pinakayaman na hawak mo ngayon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mayaman ka. Yan, kasi nasa iyo si Jesus. Amen? So nung hanggang sa tumagal sa Panginoon, amen, so merong nireveal naman sa akin ng Lord. So Lord, ito na pala yung aking mission, to be a kingdom builder. Ano naman, okay, na-reach ko na. Meron ng, hindi naman ganong milyon-milyon, pero okay na yung life financially. Nag-provide ang Lord. So anong next? So sabi ko, Lord, gusto ko maging kingdom builder. Amen. 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 At magkaroon ng mga millionaire disciple. Hallelujah. Kaya pala wala pang isa. Millionaire. Millionaire disciple. Yun yung talagang dream, Lord. Bago mo kukunin sa mundo, gusto kong makita itong dreams ko. Amen. Kingdom builder, so possible, nandun na, nilalakaran na. Magkaroon ng millionaire disciple. Sino yung willing dyan? Amen. Amen. At magkaroon ng 1,000 na employees. Grabe, no? Wala pa eh. Ilan pa lang, ano? So, yun yung dreams ko. Kaya hindi pa ako kinukuha ni Lord kasi hindi pa ito na-fulfill. Kailangan kong ipursu. Amen. And of course, isa pa, palawak na palawak. Alam mo, habang tumatagal ka kay Lord, maraming nire-reveal si Lord sa purpose ng buhay mo. Gusto ko mag-build, Lord, bigyan mo ko ng chance na mag-build ng isang foundation for women and children. Amen. And of course, para masustain yung mga yon, dapat meron akong stable na business para masustain at malaganap yung salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? So ikaw naman ang tanong ko, ano ang mission mo? Amen. So kalabitin mo yung katabi mo. Ano yung goal mo sa buhay? Ano yung mission mo? Yan. Kasi alam nyo, naranasan ko yung walang-wala, nawala sa Panginoon. Wala na kasama ang Lord, pero hindi nagtagal. Naranasan kong nagkaroon na wala sa Lord, at naranasan kong nagkaroon na kasama ang Lord. Ano ang masaya? Masarap na meron ka, na nandun ka, lumalakad ka sa mission ng Panginoon. Amen? So ngayon, kailangan, itong goal, itong mission na binigay sa atin ng Lord, hindi po yan aksidente. Kung anong meron ka ngayon, lalakaran mo yan at i-fulfill ng Lord yung plano ng Lord sa buhay mo. Amen? Pero kailangan nating i-pursue natin kasi marami pong, nandiyan na pala yan, marami po tayong pagdadaanan. Amen? Advance ka, kapatid. So marami tayong pagdadaanan. Itong mission na to hindi po madali. Amen? Wala pong ganun kadali. Pero yun nga, para ma-pursue natin, kailangan nating trust God. Trusting God in our adversity. Yan. So number 1 po, para ma-fulfill, ma-pursue natin yung mission ng Lord, kailangan mag-trust tayo sa God in our adversity. Maraming adversity. Ang daming hadlang, ang daming struggles. Amen po ba? Ako lang po ba? Marami, amen. So dito, pag-aaralan natin yung story ni Hagar. Amen. So marami po sa atin na ayaw sa kwento ni Hagar or yung character ni Hagar. Amen. Pero basahin muna natin. Sabi po sa Genesis 16:1-3, Now Sarai, Abraham's wife, pwede po lahat po tayo magbasa, had born him no children, but she had an Egyptian slave named Hagar. So she said to Abram, The Lord has kept me from having children. Go, sleep with my slave,
Perhaps I can build a family through her. Abram agreed to what Sarai said. So after Abram had been living in Canaan 10 years, Sarah, his wife, took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. So next slide. He slept. So ito na nga. Ayan. And she conceived. When she knew she was pregnant, she began to despise his mistress. Then Sarai said to Abram, "You are responsible for the wrong I am suffering. I put my slave in your arms, and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me." Grabe si Sarah, no? Siya naman ang nagbigay. Siya naman ang nagsuggest, pero sabi niya, tingnan mo tong ginawa. Amen? So, marami pong sa atin, or mga nagbabasa tayo, mga believers, mga nagbabasa ng Bible, ayaw natin sa character ni Hagar kasi we may see her as a trouble causer. Amen? Kasi parang, nangyari, kaya tuloy nahati yung Israel, di ba? Nagkaroon ng Ishmael. Amen? Pero, kung mababasa natin, Hagar never asked for trouble. Amen? Amen, hindi. Hindi niya sinidyus si Abraham. Amen, wala kang mabasa doon. She was a servant of Sarai, at itong mag-asawa na to may malaking problema. Hindi magkaanak. Amen? At matanda na. Amen, hindi na magkaanak si Sarah. So, ang naging, ewan ko rin naman kung bakit, saan galing yung kaisipan ni Sarah. Siguro sa panahon ngayon, walang gano'n, no? Hindi ako magkaanak, yung katulong ko na lang. Dapat magkaroon ako ng anak through her. Walang ganun no? Pero ito yung naging desisyon niya. Amen? At itong si Hagar, sinunod lang naman niya yung plano, yung utos sa kanya, kasi ang mga slave po that time, talagang hindi ka pwedeng humindi sa amo mo. Kasi slave ka. Amen? So anong ginawa ni Hagar? Sumunod lang naman siya. Amen? Meron bang minsan sa buhay mo na sumunod ka pero ikaw pa yung napahamak? Sino yung nakarelate? Amen? Sumunod lang naman siya. Amen? At anong nangyari? Siya ay nabuntis, at nung medyo nabuntis na siya, nagmalaki na siya kay Sarai. Parang siguro, buntis na ako, ikaw wala ka pang anak. Parang ganun no? So medyo pumangit naman yung kanyang character. Kasi parang nagmalaki na siya na ako, nagkaanak. Kasi that time po, kapag may anak, blessing yun. Amen? So parang curse ang isang babae, under curse siya kung ikaw ay baog, wala kang anak. Kaya nun parang iniinggit-inggit niya. Amen? So basahin po natin Genesis 16, 6-7. Your slave is in your hands. Kasi nagalit si kasi bakit ganito na yung trato sa akin ni Hagar. So sabi ni Sarah, sinausap niya si Abraham. So sabi ni Abraham, okay, bahala ka anong gusto mong gawin sa slave mo. Grabe kung ikaw si Hagar, no? Nandun ka sa sitwasyon, sumunod ka lang naman. Dapat nga i-congratulate ka eh. Kasi mission accomplished. Po ba? Di ba inutusan lang naman siya, tabihan mo yung asawa kasi gusto ko magkaroon ng anak. Wala siyang magawa. Amen? At sabi dito, do with her whatever you think best. Then Sarai mistreated Hagar. Mistreated. Grabe, no? Sa ibang version, harshly treated. Yung talagang sinalitaan siya ng hindi maganda. So, she fled from her. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was a spring that is beside the road to Shur, and he said, Hagar, slave of Sarai, where are you came from and where are you going? Sabi niya, I'm running away from my mistress Sarai. She answered. Then the angel of the Lord told her, so yan, go back to your mistress and submit to her. Matindi yung announcement ng angel. Mistreated siya. Pero pinapabalik siya at kailangan niya mag-submit. Naranasan niyo yan. Feel mo na parang inapi ka, pero wala, kailangan mong mag-submit, kailangan mong bumalik. And the angel added, I will increase your descendants so much that they will be too numerous to count. The angel of the Lord also said to her, you are now pregnant and you will give birth to a son. You shall name him Ishmael, for the Lord has heard in your misery. So God is telling you now, God has heard of your misery. Amen? Ano man yung pinagdadaanan mo?
Amen. God heard it. God knows it. So si Hagar po ay mistreated siya. Sumunod lang siya. Nagkaroon siya ng anak. Amen. So supposedly, dapat kinongratulate siya, pinasalamatan siya. Dapat may regalo siya. Amen. Kasi sinunod lang naman niya. At kung titingnan mo yung sitwasyon niya, parang tama lang din yung ginawa niya na pagtakas doon sa, kasi yung sitwasyon niya, mistreated na siya doon. Bakit? Kasi sometimes ang tao, kapag feel mo na mistreated ka, wala kang ibang gagawin kundi tumakas na lang. Amen. At makakalimutan mo na yung mission mo. Amen. So sabi niya, kung titingnan mo dito, parang okay lang, sige umalis ka dahil hindi naman maganda ang sitwasyon mo, go. Parang gano'n na lang din. Minsan pag merong lalapit sa atin ganong sitwasyon, sabi na, sige tama lang yan kasi hirap na hirap ka na dyan. Amen? Amen. Pero kailangan marinig natin ano yung sinasabi ng Lord. Amen po ba? So gano'n nga, marami sa atin kapag hindi na maganda ang sitwasyon, aalis na lang. Tatakasan ang sitwasyon na merong tayo when life is difficult. Amen? So, sabi doon, he ran away. So, we must run away. Makalimutan na natin ano yung purpose, bakit ka nandun sa sitwasyong yun. Amen? Na need mong ma-overcome for your future. Para sa mission na ibinigay sa iyo ng Lord. Amen? So, nung time na yun, si Hagar, matagal na siyang nanunungkulan, matagal na siyang slave, matagal na siyang nagsiserve. Parang gusto na niyang ikat. Tayo parang gano'n no? Tagal mo nang nagsiserve, tapos meron lang sitwasyon sa buhay mo, ayaw mo na. Aalis na ako. Hindi ko na gusto ang trato sa akin dyan. Pero ang sabi ng Lord, go back and submit. Amen. Go back and submit to her. Amen po ba? Grabe no, sa mahirap na sitwasyon, ayaw mo nang mag-serve. So parang sinabi niya, ayoko nang mag-serve. I will stop serving for this couple. Amen? Ilang taon din siya nagsiserve, pero bakit sa pinabalik pa? Hindi pa tapos yung mission niya. Amen? Because she is carrying the child of Abraham. Ikaw din ngayon, huwag kang tumakas kasi meron kang dinadala. May kaluluwa kang pinapadala sa iyo ng Panginoon. Go back and submit. Amen. Amen. So anumang promise ng Lord kay Abraham is ganun din, may effect sa kanyang anak kasi anak niya si Ismael. At ang pangako, ibibless din sa Ismael, maraming nation. At tunay nga naman, daming na-produce na nation kay Ismael. Amen po ba? Kay Isaac, isa lang yung Israel. Amen. Amen. So, out of frustration, si Hagar gusto na niyang, kasi buntis siya nung tumakas siya, gusto na niyang i-abort. Alam niyo, ano man yung dinadala mo ngayon, huwag mong hayaan na yan ay ma-abort. It's not the right time. Amen. Merong time. Hindi ka parang sinasabi ng angel, it's not time. Hindi pa right time para ikaw ay matapos ang pagiging slave mo. Hindi ka habang buhay na slave. Amen. Kasi, kung mababasa mo sa next chapter, talagang right time na nung pinaalis na nung pinanganak na si Isaac. Kasi meron ng conflict sa kanilang two parties. Amen? Kaya, yun na yung season. Yun na yung time na siya ay umalis. So, naalala ko po nung, ay shout out pala kay Pastora Blessa. Ayan. So, dahil hindi siya na-prostrate sa akin, pinagtyagaan niya ako. Amen? 4 months niya akong pinag-pray. Amen? Kasi nakita niya ako, na-encounter niya ako ng October 2004, pero February niya ako nakausap ng 2005. And pagka-March na nakawan kami. Grabe, no? Buti na lang hindi siya nag-give up kaka-pray sa akin. Amen. So, wag po tayong give up, tuloy po. Amen. Dahil merong ginagawa ang Lord sa buhay natin. Amen. And naalala ko nung ako ay inassign niya ako sa Bulacan at sabi niya, okay, mag-church planting daw kami doon. May isang matanda tayo, si Nanay doon, Nanay Martina, na katuwang ko doon. Alam nyo, nung time na, ewan ko ba kasi nung araw na yon, kasi 2 o'clock yung fellowship. After namin ng fellowship ng umaga, babiyahin na ako. Dapat, ordinary talaga na bus yung sinasakyan ko. Kasi, parang
Yun lang siguro yung budget ko. Amen. Although, inaano naman yun, pero kasi nagdadala pa ako ng mga gamit doon pasalubong sa mga nandun kasi nagpa-plant nga kami. Maraming mga mga kapitbahay ni nanay na namimigay kami ng damit, dumadaan ako sa Mercy, at binibigay sa kanila. Nung araw na yun, sabi ko, Lord, gusto kong mag-aircon na bus. So pagkasakay ko sa may Balintawak, biyahe na, alam nyo, pagdating ng toll gate, baba ang bintana, isara, hold up. Grabe, no? Hinold up po yung bus sa sinakyan namin. Tapos ako, kasi ito yung driver, ako nandito. Tapos katabi ko yung mama, may isang mama na 2 weeks na siyang wala, pauwi pa lang siya kasi 2 weeks siyang wala sa bahay nila kasi driver siya, company driver, bumabiyahe siya. So may dala siyang pera. Yung isa doon sa may likod namin, may isang matanda na may dala pang swero kasi galing naman sila sa hospital. Ako naman doon dito, grabe, sabi ko, huraba, shakaraba. Matindi yung aking pagtatangs, mga kapatid. Tapos sa pagtatangs ko, grabe, tapos may pinukpok yung binaril, pumutok yung baril, tapos tumama dun sa aircon, tapos medyo mainit na. Bumulag tayong konduktor. Grabe, no? Bumulag tayong konduktor. Sabi ko, huraba, shakaraba. Hindi ko mapigilan yung bibig ko. Ewan ko nga ba, kasi gusto ko, pero sa isip ko, Psalms 91 yung pinagpipray ko. Pero yung bibig ko, grabe, di ko mapigilan. Hinila ako nung isang hold-upper kasi 4 sila eh. Yung babae, tagakuha ng mga daladalang mga pera doon. Isang malaking sako, tapos isang hila lang na ganun. Tapos, dahil sa ingay ko, hinila ako, dito ka sa gitna, ang ingay mo. Sabi ko, oh, rabba. Hindi ko mapigilan. Tapos nasa isip ko, pinagpipray ako ni Lord na walang masasaktan na isa sa amin doon. Amen? Tapos yung isang mata talagang bawal tumingin sa kanan, sa kaliwa, walang lilingon, diretso ang tingin, sabi. Pati yung driver may nakatutok din na isa kasi pwede pala siyang magsenyas sa mga kapwa bus na malaman na naho-hold up kami. Amen? Tapos, yung dala kong Bible, kasi nagre-review ako sa itatapi ko eh. Hawak ko pa rin, pero grabe yung bibig ko, hurabas siya. Ang tingin ko kaya, hurabas siya. Hanggang sa napunta sa dulo, dinala ako nung isang hold-upper. Katabi ko na siya. Katabi ko siya. Nilagay ako sa pinakadulo, tapos nandito ako, at dito na siya. Pero yung kaba niya, grabe. Pero ang bibig ko, hindi ko mapigilan. Hurabas siya, karabarab. Doon na-practice yung speaking in tongues ko. Matindi, mga kapatid. Pero ang isip ko, tas yung baril, nakatutok sa akin ganyan. Pero although hawak niya, nanginginig din siya. Amen? Ang pinagpipray ko in mind, na ma-born again tong mga may nag-hold up sa amin. Pagdating sa exit, ayan na, 2 ang bumaba. May 2 pang natira. Ang bibig ko di pa rin matigil. Harabas siya, karabaraba. Palakas ng palakas. Sabi nila, ang ingay mo. Sabi sa akin, tumigil ka, ang ingay mo. Hindi ko talaga mapigilan. Anong gagawin ko? Hindi. Gusto ko nang sarahan, lagyan ng yung kamay ko sa bibig ko. Hindi ko mapigilan. Amen? Grabe yung pag-intercede ko ng time na yon. Tapos, nung bumaba na yung 2, ayan na. Nagsabi ko, tumayo ako. Alam niyo, sabi ko, mga kapatid, at least hindi po tayo, ligtas tayong lahat. Tapos kanya-kanya na silang mga kwento, na yung isa, yung pera niya, dadalhin sa asawa niya. Paano niya explain na siya ay nanakawan? Amen? Nakuha lahat. Lahat po. Lahat nga, pati nga yung ng church, nakuha sa akin. Kasi lahat ng mga bag namin kinuha. Mga nagsabay-sabay, nag-ring mga cellphone, andun, dala nila. Amen? Pero, dapat matrauma ako, no? Dapat umalis ka na dyan sa church. Huwag ka na mag-serve. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Amen? Amen. Pero hindi gusto ng Diyos na gano'n ang mangyari. Amen. Dahil wala sana ako ngayon dito kung ako ay gumip up. Salamat po sa mga nagpipray sa akin. Amen. Salamat sa ating mga leaders. Amen. Na still andito ako ngayon nakatayo sa harapan nyo. Amen. Kaya huwag kang gumip up. Huwag kang lumayas. Huwag kang umalis. Amen. Dahil meron, go back and submit. Sabi ng angel kay Hagar. Maaring napakahirap, hindi ko pwedeng sabihin na madali yung sitwasyon mo. Mahirap talaga. Pero ang sabi ng God, go back and submit. Amen. So itong interesting na tanong, kasi sabi 'di ba ng angel sa kanya,
ang tanong sa kanya, where have you came from and where you are going? So ito interesting na tanong sa atin. Ito, alam kaya natin to, where have you came from? Pag tinanong ka ng Lord, saan ka galing? Saan ka galing at saan ka pupunta? Amen? So si Hagar, yung tinanong ito, ang sinagot lang naman niya ay isa lang. Sabi niya, I flee, I'm running away from Sarai. Kasi hindi niya talaga alam kung saan siya pupunta. Amen. So tayo sa buhay natin, pag tinanong tayo, where have you came from? Saan ka ba galing? Pwedeng sabihin sa bahay namin, sa Quezon City, sa Caloocan. Amen. Saan tayo mga galing? Sa Rizal, Montalban. Amen. Sino yung mga malalayo dito? Pero ang tanong, where are you going? So hindi ito about sa place, kundi yung mission na ibinigay sa iyo ng Lord. Yung future, yung destiny. Amen. So marami pong Hagar sa mga panahon ngayon, who carry God's promise, who carry God's mission, who carry a destiny and feel mistreated in running away. Amen. Now, kung ikaw yung si Hagar, ang sabi ng Lord, go back and submit. Amen. Who hurts you and you are running away. Sinaktan ka, kaya tatakas ka na lang, aalis ka na lang. Ang tanong, saan ka pupunta? Anong result? Anong mapupuntahan nung hurt mo? Saan ang punta mo kapag meron kang hurt? Amen. Saan ang punta mo? Amen. Kaya sabi ng angel, go back and submit to her. Go back to Sarai and submit to her. Ang hirap, no? Inapi ka na nga pero kailangan mong bumalik. Bakit? Hindi pa tapos. Trust God dun sa ating process. May process ang Lord darating din. Amen. Bago ko naman to narating itong meron kami ngayon, matindi po yung process. Matindi yung mga mistreated na yan. Yung feel mo na injustice, merong injustice sa buhay mo, sitwasyon sa buhay mo, at aalis ka na lang. No, go back and submit. Amen. Once ko yung naranasan, na feel mo injustice, merong injustice sa buhay mo. Na-desisyonan ka, hindi ka tinanong, or mali yung pag-judge sa'yo. Amen? Pero ang sabi ng Lord, go back and submit. Pursue your mission. Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. And we have to understand that something are temporary and there is something are permanent. Amen? So, next slide, anong sabi dyan? Don't allow the temporary to make you lose the permanent. Yung mga mistreated sa atin, mga treatment, mga harshly treatment sa atin, is a temporary. Amen. Yung mga pinagdadaanan natin, temporary lang yan. Sabi mo, temporary. Amen. Matatapos din yan. Amen. At huwag mong hayaan na yung temporary ay mawala yung permanent sa buhay mo. Amen. Praise God. Hallelujah. So ang sabi doon, go back. Because something inside of you requires that you need to go back. And you have to trust God. Amen? So babalik tayo kasi merong something inside of you. Sa womb mo. Amen? Inside, sa buhay mo, merong kaluluwa, meron. Sa trabaho mo, amen, may mission ka dyan. Sa negosyo mo, may mission ka dyan. Sa school mo, may mission ka. Amen? And yan yung nagre-require sa'yo to go back and submit. Amen. Merong mighty man in your womb, like Hagar. Amen? So lahat po tayo, bawat isa dito ay nagkikarry ng kaluluwa. Amen? Pwedeng konti, pwedeng madami. Amen? Pero yan ang mission natin, na dapat magpatuloy tayo. Kasi walang ibang pwedeng i-assign si Lord dun sa taong yun, kundi ikaw lang. Ngayon, kung magtatakas ka, paano sila? Paano yung mga campuses? Amen. Paano yung mga offices? Amen. Paano ang yung city? Paano ang yung barangay? Kung ikaw ay tatakas na lang. Amen po? So Hagar had no clear direct destination. She was running away from her problems, but God met her in the wilderness. Amen.
So alam nyo si Lord, imimit ka talaga sa pinaka-deepest part ng buhay mo. Pinaka-darkest. Amen? At talagang wala kang ibang gagawin. Lord, help me and I will submit unto you. Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. So nung na-meet niya siya sa wilderness, God gave her direction and reminded her of the mission to return and submit. Mga kapatid, mahirap talaga mag-submit. Amen? Lalo na kung feel mo, parang hindi naman to kasabit-sabit. Amen? Yung katulad ng ginawa, parang alam mo yung, sumunod ka, tapat siyang lingkod. Amen? Ano siya, servant siya ng mag-asawa at ilang taon na siyang nanungkulan. Inutusan siya na magkaanak, nagkaanak nga naman. Sumunod lang naman siya. Tapos, tinreat siya ng hindi maganda. Amen? Pero, temporary lang yon. Amen po ba? Kailangan mong mag-endure. Kailangan mong i-pursue. Kasi para sa iyong destiny. Para sa nakalaang promise sa iyo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So parang sinabi ng God, Hagar, hindi ka habang buhay na servant. Kailangan mo lang dumaan sa promise, sa process. Amen? Kailangan mong pagdaanan yan and wait for the right time. Amen po ba? At kung makita mo sa next chapter talagang, yun na yung time na umalis na silang mag-ina at na-meet din ulit sila dun sa wilderness. Kasi pinabaunan sila ni Abraham ng pagkain. Siyempre naubos na. At dun ulit sa wilderness, sabi niya mamamatay na yung anak niya. Pero kinausap ulit siya. At sabi huwag kang mag-alala. May promise sa'yo ang Lord. Tapos nung binuksan niyo yung mata niya, merong well. Amen. Amen po ba? Merong well sa buhay mo. Amen. Hindi ka magugutom. Hanggat nasa mission ka ng Panginoon, never kang magugutom, never kang mauuhaw. Amen. Praise God. Kaya sabi ng Lord, go back and submit. Trust God in that process. Amen. So you are caring of something you have no idea. Sobra. Grabe, hindi niya akalain. Oh, buntis siya, pero hindi niya alam ano yung nasa womb niya. Grabe, ilang nations pala ang ma-produce nun. Ikaw din. Amen. Nasa yung mga kamay. Pwedeng maging presidente ng Pilipinas. Pwedeng mga mayor. Amen. Businessman. Di ba? Amen. Lahat yan, attorney, lahat. Sabihin mo na, nasa yung mga kamay. Amen. So you are carrying something na hindi mo kayang ma-imagine. Amen, di ba? Di ba, Sister Tere, mga nag-alaga ng bata, akalain ba niya, grabe, mga nagsitapos na itong mga batang to. Amen? Mga ginagamit na dito, hindi mo alam. Yung mga malilikot na mga batang nagtatatakbo, hindi mo alam, ay gagamitin pala to ni Lord. Amen? Grabe, no? Kaya, huwag kang give up, huwag kang tumakas, huwag kang umalis. Go back and submit. Amen. Praise God. Amen? So, you have to careful the choices. Yung mga decision natin, kailangan maging careful po tayo. Saan tayo pupunta? Ano yung tinatakasan natin? Tumatakas, kalabitin mo yung katabi mo. Tumatakas ka ba ngayon? Amen. Dahil pag tumakas ka, possible ma-abort. Ma-abort yung mission. Amen. Kaya huwag kang tumakas. Amen. Huwag patakas-takas. Amen. Meron kang dinadala at apektado yung mission ng Lord para dun sa dinadala mo. Amen? Praise God. So, yan po yung story ni Hagar. So, next month po, meron naman tayong story ni Jacob and Esau. So, ito naman is struggle for identity and blessing. Yan. So, pag pursue po natin ang ating mission, maraming struggle for identity. So, marami ng mga identity crisis. Grabe, no? And blessing, struggle ka. Pinagpapalit mo ang mission sa sa pagkain lang. Amen? So, basahin po natin Genesis 25:29 to 32. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go! First, sell me your birthright. Look, about to die, Jesus said. What good is the birthright? Next slide. But Jacob said, swear to me first. So he swore an oath to him,
selling his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau some bread and some lentils. So he ate and drank and then got up and left. So Esau despised the birthright. Grabe, no? So, si Jacob is a second-born twin. At marami po sa atin, ang alam natin na si Jacob is a deceiver. Amen po? Diba? Pero alam nyo, nung itong inaral ko to, wala kang mababasa na nirebuke siya ni Lord na siya ay isang deceiver. So later, malalaman natin. So Jacob is a farm animal, so meron siyang farm. Nag-aalaga siya ng mga hayop. Si Esau naman is a hunter. Amen? So skilled hunter siya. So sila ay lumaki at magkakaiba yung kanilang ginagawa. Si Jacob, pinapalaki niya yung animal, sinalagaan niya, pero si Esau, pinapatay niya. Amen. Jacob grew what he has and Esau kill what he has. Amen. And pag sinerch mo na si Jacob pala, siya ay hacker ng destiny. Amen. Hacker. Alam niya ang birthright ng firstborn. Alam niya. Amen? So sabi dito, siya ay matindi, no? Kasi habang si Esau ay nangangaso nung araw na yon, wala siyang nakuha. At siya'y gutom na gutom. Siyempre, ang init ng araw. Kaya pagdating niya, sabi niya, bigyan mo ko ng pagkain. So sabi ni Jacob, alam ni Jacob na itong si Esau, siya talaga ang panganay, siyang makakakuha ng anointing, ng blessing. Amen? May birthright siya, siya ang panganay. Alam niya yon. Kaya ang sabi niya, okay, bago kita bigyan, pag ibenta mo sa akin yung birthright mo. Grabe. Sabi niya, wala akong pakialam sa birthright na yan. Mamamatay na ako, basta bigyan mo ko ng food, pakainin mo ko. Sabi niya, swear to God first. Nag-swear siya. Sabi niya, nag-out ako, ibibenta. Wala siyang, hindi niya pinahalagahan yung mission niya. Hindi niya pinahalagahan ano yung meron siya. Matindi, no? And then, anong ginawa niya? Kumain lang siya at kita mo wala talagang halaga sa kanya. Kasi ang sabi dito, after he ate and drank, he got up and left. So Esau despised his birthright. Amen? So, meron pong any person who despise his identity and sell, amen, for a plate of food lang, has a serious problem. Meron siyang problem ng priority. Amen? Marami akong nakikita, naglingkod dati, sumasama sa gawain, nagmisyon, pero dahil nagugutom daw, amen? Dahil sa pangangailangan, physical, umalis, ipinagpalit yung kanyang spiritual birthright. Amen. So, nag-search ako, meron daw effect kapag meron kang identity crisis. So, ang effect nito is yung iyong decision making, magkakaroon ka ng lack definite purpose in life, magko-question ka sa values, and magkaroon ka ng fatigue, feeling alone, frustration, and anger issues, hopelessness, irritability, loss of interest in daily activities, low self-esteem, and self-doubt. Amen. Kapag meron kang identity crisis, alam mo ba, katabi mo yung katabi mo, alam mo ba kung sino ka? Amen. Alam mo ba yung identity mo? Alam mo ba yung stand mo sa Lord kung sino ka? Amen. Amen po. You have the birthright. Huwag mong ipagbenta. Yung ipagpalit ang misyon sa isang pagkain o sa anumang need natin, wag po natin gagawin. Amen. Yung ipagpapalit mo ang birthright mo para sa pansarili mong nais. Mag-aaral ako, di na muna ako dyan, magpapahinga muna ako dyan. Amen. Ayaw ko muna mag-fellowship. Maglalaba ako. Grabe, no? Parang ganun lang din, isang plate of food lang. No? Parang simple, walang halaga. Hindi mo alam yung halaga ng gawain ng Panginoon. Hindi mo alam yung halaga, yung presence ng Lord. Amen. Sa buhay mo, every time na merong gawain. Amen. Grabe. Hindi mo alam kung gaano ka-importante sa buhay natin yung pag-upo mo yan ngayon. Yung pag-attend mo ngayon, di mo alam. Grabe yung ginagawa ng Lord sa buhay natin. Kahit nakaupo ka at nakikinig ngayon. Amen. Grabe, no? And so
Sobra. Parang pinagpalit lang niya. Pero anong buhay? Matindi. So next verse. Ano pong sabi dyan? Isaac said, I am now an old man and don't know the day of my death. Now then, get your equipment, your quiver and bow, and go out to the open country to hunt some wild game for me. Prepare me the kind of tasty food I like and bring it to me to eat, so that I may give you my blessing before I die. So ito si Isaac, malapit na siyang kunin ng Lord, matanda na siya, hindi na nga siya nakakita. Hindi na niya kilala kung sino si Isaac at si Esau. Basta natatandaan lang niya yung balahibo. Amen? At ito, nung matanda na si Isaac, ang sabi niya, Esau, sige, maghain ka at mamaya ipag-pray kita. So dito, naging deceiver si Esau. Bakit? Dapat sinabi niya, Father, Dad, Ama, Tatay, Itay, 20 years ago, naibenta ko ang aking birthright, so now I have no right to claim and I repent. Amen? Dapat sinabi niya dito Ipinagbili ko na at maraming gano'n na ipinagpalit yung gawain ng Panginoon and yet after ka sa blessing. Amen? Kinain na niya yung plate of food and yet gusto pa niyang matanggap yung blessing ng birthright ng isang firstborn. Amen? Pero binenta na niya. Kaya alam mo kung magbasa ka sa next slide, kung mababasa natin yan, sa Romans 9:13, sabi dyan, just as it is written, Jacob I love but Esau I hated. And sa Hebrew 12:16, 17, see that no one is sexually immoral or is godless like Esau. Ang sabi dyan, godless si Esau. Anyone who despises your birthright, you're in danger. Amen. Delikado pala yun, mga kapatid. Yung birthright mo, yung spiritual birthright mo, kapag ipinagpalit mo dito sa mundo, ang sabi dyan, like Esau, who for a single meal sold his inheritance right as the oldest son. Afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected. Even though he sought the blessing with tears, he could not change what he had done. Grabe. Hindi fair yung laban. Pwede naman niyang sabihin na, okay, ibenta ko ang aking birthright, pero for the rest of my life, until sa aking mga descendant, feed me. Dapat ganun man lang no? Hindi, isang kainan lang, after, mamayang gabi, gutom ka na ulit. Ibig sabihin, wala siyang ka-idea anong meron siya. Anong blessing na meron siya. Amen. Meron siyang crisis sa kanyang identity. Sino ba siya? Amen. Sino ka ba? Akala mo, ikaw lang yan na ikaw? No. Tumingin ka sa salamin. Merong nation na lalabas sa'yo. Amen. Amen. Iba ka. Grabe. Sabi mo sa tabi mo, iba ka. Amen. Amen. Iba ka. You're different. Amen. So matindi sa isang plate. Ipinagpalit yung kanyang birthright, yung kanyang spiritual birthright. And yet, claiming, Lord, bless me indeed. Amen? Lord, pagpalain mo ko, bakit ako nandito? Nasaan ka ba? Ipinagpalit mo. Amen? Yung dapat, andito ka, pero nasaan ka? Amen po ba? Grabe, no? Kaya, si Jacob, mahal na mahal ng God. And sabi doon, Jacob I love and Esau I hated. Bakit? Alam niya yung halaga ng birthright. Alam niya, ikaw ba, alam mo ba ang halaga ng presence ng Lord? Alam mo yung halaga ng mission na binigay sa'yo ng Lord? Amen? Then you have a blessing like Jacob. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Grabe. So itong magandang kwento, so nag-move on si Jacob. Pumunta siya sabi ng nanay niya, okay, pumunta ka muna sa kapatid ko kay Laban. Laban. Laban lang. Amen? At pagpunta niya doon, amen?
may napusuan siya. Yun. Si Rachel. Yan. At sabi ng angel, alam nyo, ito si Jacob, dito naman, naisahan siya. Okay na sana, alam niya, nag-grab niya na eh. Yung talagang alam niya, yung birthright, yung blessing, nakuha na niya eh. Pero dito siya nag-fall naman. Alam nyo, pagdating niya doon, nakita niya si Rachel. Wow, sabi ni Laban, okay, mag-serve ka ng 7 years para makuha. How come? Paano niya nagustuhan yung idea na yun, ano? 7 years kang magtatrabaho para sa isang babae. Wow! Naks! Amen! At ito na, nung araw nung kasal, after 7 years, ito na ang maganda. Kinabukasan, hindi pala si Rachel yung mahal niya, ang katabi niya. How come? So pumunta siya sa tatay niya, ay sa kay Laban, bakit ibang babae ang binigay mo sa akin? Bakit si Leah? Kasi ganun yung custom natin dito, na ang sino man yung panganay, yun maunang mag-asawa. Pero kung iisipin mo, 7 years kang nakisama doon kasi nanungkulan siya. Amoy ni Rachel, alam niya na dapat. Buhok ni Rachel, alam niya na dapat. How come nakatabi niya, hindi niya alam na si Rachel yon, na hindi yun si Rachel? Si Leah pala. Amen. Naisip niyo yun? Oo nga no. Amen. And ang sabi, ganito, mag-serve ka ulit ng another 7 years para makuha mo si Rachel. Ay, matindi. All of his life, nagsiserve siya, naging alipin siya ni Laban para sa babae. Hallelujah. Meron bang ganun dito? Meron bang nakarelate? Amen? Meron? Para sa babae, kinalimutan yung misyon. Hallelujah. Nag-boyfriend, nag-girlfriend, iniwanan na ang gawain ng Panginoon. Amen? Grabe. At sabi sa Bible, binibless si Leah. Amen? Alam ang anak ni Leah. At alam nyo, sabi niya, kung mababasa mo doon, kasi nirebuke ka talaga, ilang araw ko itong binasa. Ang sabi doon, dahil nakita, alam ni Yahweh na hindi mahal ni Jacob si Leah, kaya binigyan niya ng anak. At si Rachel, baog. Amen? At binless si Leah. Ang mga kapatid, ito ang revelation. Si Lord binibless ang marriage. Hindi pwede, hindi alibay na hindi ko mahal itong napapangasawa ko. Hindi ko mahal yung asawa ko, kaya iiwanan ko. No. The fact that you are married, amen, si Lord, hindi after sa love mo, doon sa babae or sa lalaki, after si Lord sa covenant, sa marriage. Amen. Grabe, binless. Binless ng God. So, paano nyo kung masabing binless? Bakit? Alam nyo sa Israel, di ba yung saan yung line ng mga Levites? Kay Levi, sa third born ni Leah. Ang fourth born ni Leah na si Judah is yung line ng Messiah. Amen. Palakpakan naman natin ang Lord. Pero hindi siya mahal ni Jacob. Pero yung marriage ay pinahalagaan ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, yung mga hindi pa kasal, magpakasal na kayo. Amen. Magpakasal na kayo dahil may blessing. Amen. May blessing. Amen po ba? Grabe no, tindi ni at binless ng Lord, hindi binless dahil hindi niya mahal si Leah or hindi, yung married kasi, yung marriage. Kaya, hindi po yun alibay na, hindi ko to, iwanan ko to kasi ayoko na sa kanya kasi hindi ko siya mahal. Amen? Nagpakasal ka dyan, pinakasalan mo. Amen. Meron kang covenant. Amen po ba? So, matindi si Jacob. So, dito, parang naging si Esau na rin siya. Naging alipin siya. At ang yung babae. Ngayon, lagi siyang niloloko ni Laban. Si Laban, habang lumalaban, gago siyang yumayaman. Amen? Payaman siya ng payaman kasi alam niya, yung presence si Jacob andun si Lord. Amen? Kaya ikaw, alam mo, sa every struggles na buhay mo, magtataka ka, kasama mo pa rin si Lord. Amen? Grabe, kaya palakpakan mo si Lord. Kahit na hirap ka, imagine mo sobrang, kung mababasa mo yung reklamo ni Jacob kay Laban, kasi sabi niya, palayain mo na kami, aalis na kami, babalik na kami sa aming lahi, sa magulang niya, doon sa place nila. Ayaw siyang paalisin.
Kasi nga, yung mayaman siya, dumadami yung kanyang mga negosyong, mga tupa. Amen? Yung mayaman siya eh. Amen? Pero sabi niya, kulang na ako sa tulog, nag-aalaga. Sabi ni Jacob, matindi yung pinagdaanan ni Jacob. Grabe, no? Para lang saan? Sa babae. At naging 4 na nga eh. Kasi yung mga servant nila, mga pinaanak din nila kay Jacob. Kaya 4, may servant siya. May servant si Rachel at servant din ni Leah. Yun. So, bali 4 na. Matindi to si Jacob. Amen? Amen. So, until finally, amen, nakipag-wrestle sa God si Jacob. Amen? Kaya alam mo, kailangan bumalik ka talaga eh. Makipag-usap ka sa Lord. So, when his name, at sinabihan siya, from now on, papalitan ko na yung pangalan mo. Hindi ka na si Jacob, ikaw na ay si Israel. Amen? Praise God, palakpakan naman natin ang Panginoon. So from now on, once you encounter God, mapapalitan pati pangalan mo. Magkakaroon ka ng spiritual na name. Wow. So parang sinabi ng God dito, God is telling him, your days of toiling and struggling are over. Amen. So ina-announce ko rin sa inyo ngayon, your days of struggle are over. So Jacob's journey reminds us that while pursuing our mission, we face struggles. May mga struggles talaga. But, sa struggles na to, dapat lagi nating tingnan yung pagkilos ng Lord at balik talaga tayo sa Lord. Kasi yung struggle na rin na yan ang reason or purpose para bumalik ka sa Lord. Lord, hirap na ako. Amen? And God will transform our lives for His purpose. Amen? So, next na kwento. Yan. So, a mission of sacrifice. Sabi sa Mark 12:40-44, but a poor widow came and put in 2 very small copper coin, worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Amen? So mapapansin dito, widow. Poor na siya, widow pa. Matindi na, no? Talagang, alam mo yung walang-wala na siya. Poor na, pero nag-fellowship siya. Amen? Wala siyang pagkain, nag-fellowship siya. Amen po ba? Sino ba yung hindi nakakapag-fellowship kasi walang baong pagkain? But this poor widow, amen? Nag-fellowship siya. Hindi lang siya nag-fellowship, nag-offering pa siya. Hallelujah. Pumunta siya. Kasi hindi niya pwedeng mai-offer yun sa Lord kung hindi siya pupunta sa gawain ng Panginoon. At alam niya na yun ang mission niya. Amen? So pwede nating isipin na okay naman, maintindihan naman siguro ni Lord kung hindi siya pupunta kasi wala na nga, poor na nga eh, widow pa. Pero hindi. Amen? Itong babae na to, alam niya yung mission niya is to sacrifice. Amen. Grabe ang Lord, grabe yung grasya ng Lord sa buhay niya, no? Walang-wala na siya at sabi nga doon, as in yun na yung kanyang natitira sa kanya, ibinigay niya. So the widow's mission was one of faith and sacrifice. Tayo po, wala naman sigurong katulad dito ng babaeng, poor, widow, at yung natira na lang 2 kusing. Meron po ba? Wala naman po siguro, ano? Praise God! Amen! Praise God! Dahil talagang iniiba na ng Lord ang buhay natin. Amen? Kasi alam nung babae na kapag nagawa niya yung, pwedeng hindi na kasi siya umattend eh. Pwedeng hindi na niya yun gawin, pwedeng hindi na ibigay yung 2 coin na yun. Pwedeng iluto niya na yun, kakainin nila at mamamatay na siya kasi wala na. Pero umattend siya sa gawain at ibinigay niya. Dahil alam niya na yun ay seed. Yun ay ang kanyang pagbibigay para wala nang karugtong yung kanyang kwento, pero I know and believe merong ginawa si Lord dun sa babaeng widow na yon. Amen? Amen po ba? So her offering was not measured by its monetary value, but by the heart and trust yung kanyang ibinigay sa Lord. Fully trusted siya. Surrender. Amen? So ipinurso niya ang kanyang mission with complete surrender. As in, wala. Fully. Kaya ang sabi ng Lord, kita mo yung mga nagbigay na yan, nagbigay sila out of their wealth. Barya lang yan sa kanila kasi mayayaman sila. Pero itong widow na to, amen, yun na yung kanya ibinigay pa niya. Praise God. Palakpakan naman po natin sa Lord. Yung bang
pambili mo ng pagkain, pero dahil nakakumit ka, meron akong pledge sa Hagay. Amen? Kailangan kong umattend ng fellowship kasi para maibigay ko to. Amen po ba? Sino yung mga ganon? Hindi po pwedeng makisakay na lang ako, kailangan ko itong maibigay. Kasi itong aking mission. Amen po? Grabe, no? At God will honor that. Amen, for sure. Amen, merong gagawin si Lord. And sabi dyan, sa next slide, dito na po tayo magtatapos. Our mission often requires sacrifice. Sometimes it means giving up our resources, our time, or comfort. But as the widow demonstrated, it's not about the size of the sacrifice, but the willingness to give everything for the sake of the mission. In God's eye, what we offer in faith and obedience is what truly counts. Amen. So today, some of us here may feel like Hagar. Parang pwede tayong sabihin, it's too much, Lord. I can handle it again. Amen? Pwedeng sabihin, kung ikaw yun, I announce you today. You are carrying something inside of you. You are carrying multitude of soul. What you carry will manifest in the name of Jesus. Amen? And what you carry will come to pass in the name of Jesus because God will not abort the vision and mission He gave to you. Amen? Kung ikaw yung si Hagar, huwag kang give up, huwag kang umalis. Go back and submit. Amen? And you may feel like Jacob, na everyday sa buhay mo has been struggle. Na-scam ka, naluloko ka palagi. Laban ka lang ng laban sa buhay. Amen? But today, I come announce to you, the sun will arise upon you. Amen? In the name of Jesus. And God is doing something right now sa buhay mo. And your struggle is over. Amen? I declare, your struggle is over. Amen. So lahat tayo ay mag-step out. Amen. Aalis tayo doon struggle. Amen. Aalis tayo sa kang anumang mga harsh treatment sa atin. Amen. And we'll go into the mission of God. Amen. Because God is about to take what He placed inside of you and make manifest in your life. Amen. Pwede po lahat tayo ay tumayo. Or pwede ikaw yung babaeng balo. Lagi kang nag-o-offer. At pwede mong sabihin, Lord, lagi akong nagbibigay, Panginoon. Lord, at gusto kong makita yung reward mo. But right now, I come to announce to you today, your life will never be the same again. In the name of Jesus. You are faithful in tithes. You are faithful in giving. Mga pledges for the sake of the kingdom of God. Receive the Solomonic wisdom in the name of Jesus. Receive your increase in the name of Jesus. Receive the anointing of increase in ability to produce wealth in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And I believe God will transform you in the name of Jesus. Yes, Lord, because you are carrying the mission of God. The mission to preach the good news in the name of Jesus. And in one day, in one moment, in one time, amen, God is going to bring a massive restoration. In the name of Jesus, I declare, God is going to bring massive restoration in your life, in your family, in your ministry, in the name of Jesus. A massive turnaround in the name of Jesus. A massive change in our church in the name of Jesus. A massive change in our country in the name of Jesus. In the name of Jesus. And we know right now, alam na natin kung saan tayo pupunta. We are going into favor. Amen. Let's declare, I'm going into favor. I'm going into favor in campuses. I'm going into favor in offices. I'm going to favor in barangays in the city to proclaim God's mission in the name of Jesus. In the name of Jesus, we are going in abundance. We are going into health in the name of Jesus. We are going to break through in the name of Jesus. We are going to success. Declare it. Declare in the name of Jesus. We are going to victory in the name of Jesus.
I declare, yes, Lord, we are going to favor. We are going in abundance. We are going in victory. We're going to preach the gospel, and we're going to fulfill God's mission in our life in the name of Jesus. And right now, touch the womb. Touch mo ang iyong womb in the name of Jesus right now, Lord. We are carrying, Lord, the souls, the multitudes in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, in the name of Jesus, we are carrying the nations. We are carrying, Lord, the multitudes of the soul in the name of Jesus. Lord, it will come to pass. May panganak namin in the name of Jesus, and we will see. We will see the multitude. We will born the multitude in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And right now we declare, Lord, we will step out from bondage into liberty. In the name of Jesus. Today, Lord, we will step out. Lord, we will step out, Lord God. Today, Lord, greatness are coming in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord, our story is changing right now. Yes, Lord, your story is changing. Your story, your struggle is over in the name of Jesus. Harsh treatment is over in the name of Jesus. In the name of Jesus, the bondage is over in the name of Jesus. In the name of Jesus, nothing can hold you back. Nothing can stop you in the name of Jesus, because God is with you. God is with you. God is with you. Step out, step out, step out. Step out of sickness. Step out in diseases. Step out of pain. Step out of frustration. Step out of sadness. In the name of Jesus, step out, step out, step out. Step out from poverty. In the name of Jesus, step out from sickness. In the name of Jesus, step out. And now, Lord, we are coming into healing, coming in deliverance, coming in abundance, coming, Lord, in favor, coming, Lord, in greatness, double portion, Lord. We are coming, the turnaround in our lives. In the name of Jesus, I declare turnaround. I declare turnaround in the name of Jesus. In the name of Jesus, receive your breakthrough. In the name of Jesus, receive your victory. In the name of Jesus, Lord. In the name of Jesus, Lord God. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord. We declare, Lord God. We pray, Lord, we will trust you in our wilderness season. In the name of Jesus, Lord, like Hagar did, oh God. Knowing, Lord, that you are with us. In the name of Jesus, Lord, you are guiding us and you are providing us, oh God. Lord, we will not fear, for you are our God, oh God. You will never leave us nor forsake us. In the name of Jesus, God said you will never leave you. God will never leave you. God will never leave you, and God will never forsake you. God said God will never leave you and not forsake you in the name of Jesus. Lord, we will persevere in all our struggles, oh God, like Jacob. We will not give up until we have received your blessing, Lord. We declare that our identity is found in you, and we will walk in the new name and the purpose, Lord, you have given us, Lord God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, we offer our lives as a living sacrifice, Lord, like as a widow. She gave all he had, oh God, in the name of Jesus. We declare, Lord, that we will hold nothing back from you. Hindi namin, Lord, i-hold back ang para sa'yo. Lord, this is yung aming time, ang aming talent, ang aming treasure, Lord God, aming resources are all belongs to you, oh God. Lord, we will glorify you, oh God. We will give, oh God, for your glory, for your kingdom, Panginoon, in the name of Jesus. We will support your mission, oh God. Gamitin mo, Lord, ang aming mga finances, ang aming mga talent, ang aming time. We offer unto you, Lord God, katulad ng babaeng balo. In-offer niya, Lord, ang kanyang time, ang kanyang talent, ang kanyang treasure, Lord, lahat ng meron siya for the sake of your kingdom, oh God.
In the name of Jesus. And Lord, we declare that we will pursue our mission with boldness and faith, trusting that you will complete it, Lord God. In the name of Jesus, Lord, we will walk in obedience, in submission, knowing that you are our strength and our shield, oh God. In the name of Jesus, Lord, we declare that let your will be done in our life. Lord, we will surrender our plans, our desires, and our fears unto you. Marami kaming mga kinatatakutan, Lord. We will surrender it to you, God, right now in the name of Jesus. And lead us, Lord, to the path of righteousness in the name of Jesus. And may our lives, Lord, be a testimony of your grace, of your power, of your love, of your greatness, of your faithfulness. In the name of Jesus. In the name of Jesus, receive the healing. Receive the deliverance. Receive the victory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Shout hallelujah.